Ngayong Biyernes Santo mga kabombot ka Sir Nation, narito naman ang inihandang special report ni Bombo Bea hinggil pa rin ho dito ho sa imbitasyon ng Manila Cathedral bilang isa sa mga napiling Jubilee Churches ngayong Jubilee year. Narito ang special report. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang uri ng tahanan na palaging bukas ang pinto at maski ang mga bintana. Ganyan kung inilarawan ni Father Gabriel Bautista ang trabaho ng isang simbahan. Tumatanggap, yumayakap at mapagpatawad sa ating mga makasalanan ang tahanan na siyang pinagpapatibay ng Espiritu Santo at kung saan lumalaganap ang kadakilaan ni Kristo. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ito ang sinisimbolo ng Minor Basilica of the Immaculate Conception o mas kilala bilang Manila Cathedral. Kaya tara at lakbayin natin ang kasaysayan at kabuuan ng simbahang ito sa aking inihandang special report. Ang Manila Cathedral ay ang pinakamatandang simbahan na mayroon ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang diocese ng Metro Manila matapos na humiwalay ito sa Mexico noong 1581. Ang simbahang ito ay kilala rin sa kanyang historical features at sa kanyang konkretong disenyo, ngunit alam nyo ba na nag-umpisa noong taong 1571 bilang isang simbahan sa isang simpleng nipahatang Manila Cathedral sa gitna ng Intramuros sa lungsod ng Maynila. At ang nakikita natin ngayon sa bahaging ito at siya ring dinadayo ng mga turista ay ang ikawalong simbahan ng Manila Cathedral. Ang mga nakaraang simbahan kasi nito ay mga nawasak na sa giyera, lindol at ilang pang natural at man-made na kalamidad. Kaya naman noong 1958, sa pangunguna ni Cardinal Rufino Santos, natapos ang isang post-war cathedral na ngayon ay ang sikat at historical heritage na Manila Cathedral. Ito po ang Manila Cathedral. Ito po ay nakatalaga sa kalinis-linisang paglilihi sa ating mahal na ina. Kaya ang pangalan din po nito ay hindi lang the Metropolitan Cathedral of Manila, but this is also the Minor Basilica of the Immaculate Conception. Ang Manila Cathedral ay nagsimula noong 1571 bilang isang simpleng nipahat na simbahan dito sa Intramuros, kung saan matapos na magkaroon na ng hiwalay na diocese sa Mexico, ito ang unang simbahan, unang diocese na mayroon tayo dito sa Maynila. Ngayong Semana Santa, malaki ang iniaambag ng simbahang ito sa mga deboto, lalong-lalo na sa mga peregrino. Isa rin kasi sa 24 na mga Jubilee Churches ngayong taon, ang Manila Cathedral dahil maliban sa pagiging unang diocese ng Maynila ay tumatayo rin bilang the mother church of all churches ang simbahang ito sa buong bansa. Paliwanag ni Father Gabriel Bautista, Vice Rector ng Manila Cathedral, bilang isang pilgrim church ngayong Jubilee year at bilang ang kanilang patron ay si Immaculate Conception, trabaho ng kanilang simbahan na bigyan ng pinanghahawakan ng mga deboto kung saan mararamdaman ng mga ito ang pag-aaruga ng isang ina, pakiramdam ng kapayapaan, ng lunas, at mabibigyan ng sandigan at lakas ng loob ang mga ito. Kagaya rin ng ibang mga pilgrim churches ngayong taon, may mga inihanda ring aktibidad ang kanilang simbahan para sa mga dadalaw at mananampalatayang dadayo sa kanilang simbahan ngayong Lenten season. Una, siyempre, isang paghahanda na ginawa namin ay yung paghahanda namin na bilang mga tatrabaho o kumikilos dito sa Manila Cathedral. No? Yung mga staff, yung mga servants namin ay tinipon namin upang ihanda sino ba ang tatauhan dito, sino ang manunungkulan, sino yung mga maglilingkod sa mga araw na ito. Kaya ilang mga pagpupulong, ilang paghahanda ang ginawa namin. Ikalawa dyan, syempre, yung physical na paghahanda ng simbahan. No? As early as February, ay nagsisimula na maglinis yung amin pong mga kasamahan na dito. Yung ilang mga pangangailangan ay binili na, no, inayos na para pagdating ng mga araw na ito ay naririyan at ihahanda na lamang po siya. No? At syempre po, hindi natin pinalagpas na ang mga araw ng Kwaresma ay paghahanda rin para sa mga pari, sa mga lingkod dito sa Manila Cathedral, sa mga kawani namin dito, at sa bayan ng Diyos na magnilay sa salita ng Diyos habang naghahanda para sa panahon ng Kwaresma. Yun, at ilang mga simple pero importanteng bagay kung paano inihahanda ang Manila Cathedral. Ngayong Huwebes Santo, naghanda ang kanilang simbahan ng isang misa
pagpapahid ng langis para sa mga may sakit, at maging ang pagbabasbas sa mga pari upang ipaalala ang isa sa mga iniutos ng Panginoon at sinumpaan nilang paglilingkod. Kabilang rin sa mga aktibidad na papasinayanan ng Manila Cathedral ay ang formal na pag-uumpisa ng Visita Iglesia o ang pagbisita ng mga deboto sa mga pinagpalang sakramento ng mga estasyon ng krus. Tutunghayan rin ang 7 de Palabras para sa Biyernes Santo kung saan maririnig natin ang kwento ng 7 huling wika ni Jesus habang nakapako siya sa krus. Para sa Sabado de Gloria naman ay magsasagawa ng salubong ang simbahan para sa Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Dahil ang Lenten season ay ang panahon ng pagninilay-nilay, alam natin na karamihan sa atin ay kumakapit sa ating malakas na pananampalataya, lalo na kapag wala nang makitang pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng mahirap na buhay. Para kay Father Gabriel, napakalaking salita kung papakinggan ang salitang pag-asa dahil ito ay salitang malipit ng alalahanin ng publiko. Ito ay ang isang bagay na pinanghahawakan ng mga santo at santa noon kung saan alam nila kung ano ang kanilang kahinaan, ngunit alam din nila ang kanilang pagsulong sa buhay bilang naglilingkod kay Jesus. Ang salita raw na ito ay isa lamang halimbawa na kahit gaano kahirap ang sitwasyon at krisis na iyong kinakaharap sa iyong buhay, ay ito rin ay iyong malalampasan. Ngayong Ordinary Jubilee Year of 2025, ang tema po natin ngayon ay Pilgrims of Hope, lakbay pag-asa. At napakalaking salita po nung pag-asa dahil una, baka ito nga, sabi nga po ng ilang mga santo o santa, baka ito'y isang bagay na nakakalimutan na ng mga tao. Kaya maganda po na ito yung tema natin ngayong taon na ito upang mabuhay muli sa bawat mananampalataya, sa bawat tao ang biyaya ng pag-asa. Ang biyaya ng pag-asa na tinutulungan tayong makita, hindi lamang yung laging sabi nga yung maging positive lang, no? Pero ang biyaya ng pag-asa ay mas malaki pa doon, no? Ang biyaya ng pag-asa ay una, nakikita na anuman na ang karahasan o kadiliman ng buhay ay may kaliwanagan matapos. Bilang isang pilgrim church, nais rin ng Manila Cathedral na buhayin muli ang pananampalataya ng mga Katoliko at ang kanilang paniniwala sa biyaya na hatid ng pagkakaroon ng pag-asa. Nais din ng simbahan na ituro sa mga deboto na kahit sa kabila ng karahasan at kadiliman ng kanilang buhay ngayon at bilang silang itinuturing mga manlalakbay, ay maniwala sana ang mga ito na mayroong liwanag at gabay na matatanggap mula sa Kanya na siyang magpapakita sa atin ng tamang daan at tamang desisyon sa ating mga buhay. Isang magandang pananaw o pagtulong sa bawat tao na tanawin ang bawat araw na may grasya, may darating na maganda sa atin. At napakagandang panghawakan at baunin ito bilang Pilipino sa ating ding kasaysayan bilang mamamayan, sa ating buhay sa politika, sa ating buhay araw-araw, na huwag tayong mawalan ng pag-asa sa madaming pagsulong, sa madaming paglago, sa madaming magandang pagbabago na haharapin natin bilang tao at bayan. Ngayong huling linggo ng Kwaresma na may tema na lakbay pag-asa, huwag sana makaramdam ng panghihinayang ang mga mananalangin na pasukin, dasalan at bigyang pansin ng mga salita ng Diyos at bigyang pansin din ng mga tradisyon na ginagawa sa mga panahon na ito bilang Pilipinong Katoliko. Isa puso rin sana ng mga deboto ang kanilang mga panalangin para sa pag-asa dahil mismong ang kwento ng buhay ni Jesus ay siya mismong nagpapakita at tamang halimbawa ng pagkakaroon ng pag-asa. Ang sabi nga po namin sa aming tagline ngayon, Jubilee Year, is come home and have hope. Ang isang bahay ay laging bukas sa kanyang mga anak na nais magdasal, umiyak, magpahinga, makipagdiwang, maging masaya at umako ng pag-asa. Para po sa ating mga manlalakbay na nanonood o nakikinig sa Bombo Radio, sa huling linggo ng Kwaresma ay una, wag po nating panghinayangang pasukin, dasalan at bigyan pansin ang mga liturhiya, panalangin, mga tradisyon natin
bilang mga Pilipinong Katoliko. Huwag lang nating tingnan ang palamuti, kundi ang ating engkwentro sa Diyos sa mga gaganapin nating pagdiriwang ng liturhiya, pagkukumpisal, pananalangin, mga prosesyon, muli sa mga madaming tradisyon ng ating buhay. Na wag nating matapos ang linggong ito na tayo ay nanghinayang, kundi masabi natin na nasulit natin ang mga araw na ito. Sa panahon ngayon kung saan ang ikot ng gulong ng buhay ay hindi naman tayo palaging nasa ibabaw at hindi rin tayo laging nasa ilalim. Hindi rin tayo palaging masaya at hindi rin tayo palaging malungkot. Ngunit sa kabila ng mga emosyon na ito, kung tayo ay may tahanang mauuwian na walang sino-sino at panghuhusga sa iyong pagkatao at palaging bukas kahit anong emosyon man ang iyong nararamdaman ngayong Semana Santa, palagi sana tayo maniwala na mayroong pag-asa na siyang sisilay sa ating araw-araw na paglaban sa buhay. Sulitin natin ang panahon na ito para pagnilaya ng mga naging pakikipagsapalaran ni Jesus na siyang tagapagligtas nating lahat at magpasalamat sa kanyang biyaya, pagmamahal at kadakilaang kanyang ipinalaganap para sa ating lahat.